Alam mo ba na hindi alam ng mga taga North Korea na sila ay isang Asyano o kabilang sa Asian countries? Hindi din nila alam na may mapa. Higit sa lahat, hindi din pala nila kilala kung sino si Jesus. Hindi din nila alam kung ano ang relihiyon o ang Biblia. Isang bansang puno ng misteryo, mahigpit na kontrol at kakaibang pamumuhay. Dito, bawal ang internet, may sariling kalendaryo, at tanging iisang leader lang ang talagang bida. Nangunguna na nga dito ang pagbabawal nila ng Biblia. Bawal magbasa nito, bawal ka magtago ng kopya sa kahit anumang paraan. Bawal ang anumang relihiyon sa kanila. Ang simpleng paghawak mo nga lang ng Biblia ay pwedeng magdulot na sayo ng habang buhay ng pagkakakulong o kamatayan. Ang North Korea ay isang atheist na bansa kung saan ang tanging Diyos na kinikilala ay ang kanilang supreme leader. Walang iba, kundi si Kim Jong-un. Para sa kanilang gobyerno, ang relihiyon ay isang banta. Bakit? Dahil nagtuturo ito ng mas mataas na otoridad kaysa sa gobyerno mismo. Kapag ang tao ay naniniwala sa Diyos, hindi sila madaling kontrolin. Kaya kahit anong anyo ng Kristyanismo ay tinuturing nilang rebelyon. At ang Biblia, isa itong simbolo ng paniniwala na hindi kinokontrol ng Estado. Kaya naman talagang pinagbabawal ng North Korea ang pagkakaroon ng Biblia. Kapag nahuli kang may dalang Biblia, ikaw ay pwedeng makulong, i-torture, o ipatapon sa labor camp habang buhay. Kahit nga lang ikaw ay isang foreigner na bumibisita lang sa kanilang bansa at naiwan mo ang Biblia sa anumang pampublikong lugar ng North Korea, ikaw ay paparusahan at ipapahiya sa maraming tao. Kaya naman sa matinding batas na pinatutupad nila sa North Korea, ang mga ganitong ideya na pagkakaroon ng relihiyon, ang pagbabasa ng Biblia na meron palang Diyos, ay wala silang alam. Bawal ang internet sa North Korea. Tayo'y magpasalamat dahil sa bansa natin, pagising mo pa lang sa umaga, ay pwede ka makapag-scroll agad dyan sa cellphone mo gamit ang internet. Pwede ka mag-browse sa TikTok, sa Facebook, sa Google, at syempre, lalong-lalo na dito sa YouTube. Pero ibahin mo ang mga taga North Korea dahil sa bansa nila, bawal ang magkaroon ng internet o access sa kahit anumang social media. Grabe, lungkot siguro no, walang Facebook, walang TikTok. At alam mo ba, bawal din silang tumawag sa ibang bansa. Ang ginagamit lang nila ay isang lokal na sistema na tinatawag na Hwangmyong, isang intranet o internal network. Dito, makakabasa ka lang ng mga pahinang aprobado ng gobyerno. Walang Facebook, walang TikTok, at tiyak na walang YouTube na katulad nito. Ayon sa gobyerno, ang layunin nila ay mapanatili ang kalinisan ng ideolohiya. Ayaw nilang maimpluwensyahan ng kultura, impormasyon at balita mula sa ibang bansa. Lalo kung pagmumula ito mula sa mga Western countries o mula sa South Korea. Sa North Korea, ang kalayaan sa impormasyon ay isa sa mga pinakamalaking bawal. Ang koneksyon sa labas ng mundo ay parang
isang krimen. Bawal mag-migrate sa ibang bansa. Kapag ang isang tao ay gustong mag-travel, magtrabaho abroad, o tumira sa ibang bansa, di ba normal lang yun? Pero sa North Korea, grabe hindi yun normal. Ang simpleng paglalakbay palabas ng ibang bansa ay isang mabigat na krimen. Dito, bawal ang mag-migrate. Bawal din ang simpleng pagpunta lang sa ibang bansa. Kahit turista ka lang. At kung mahuli kang nagtangkang tumakas, pwedeng mamatay ang buong pamilya mo. Pero bakit nga ba ganito kahigpit? Ayon sa gobyerno ng North Korea, ang dahilan ay upang mapanatili ang katapatan ng mga mamamayan sa estado. Natatakot kasi silang kapag nakalabas ng ibang bansa ang kanilang mamamayan, makikita nila ang totoong kalagayan ng mundo at babalik na may mga katanungan sa kanilang isip at mas malala, sila ay maghihimagsik laban sa gobyerno. Kaya't kahit ang mga North Korean workers na ipinapadala sa ibang bansa tulad ng China o Russia ay talagang bantay sarado. May mga gwardya, mahigpit ang monitoring at bihira silang makipag-usap sa mga lokal. Wala silang kalayaan kahit nasa labas na sila ng ibang bansa. At kapag may isang mamamayan na nagtangkang tumakas, halimbawa tumawid lang sa China para makalabas, kung mahuli siya at ma-deport pabalik sa North Korea, inaasahang makakaranas siya ng matinding parusa, kulungan, forced labor camp at minsan pati ang kanyang pamilya ay paparusahan din. Ayon nga sa nakatakas na dating North Korean, ang pagtakas sa bansa ay parang pagsukal ng buhay dahil alam nila na talagang wala ng balikan, walang habag at walang kalayaan sa sistemang kanilang tinakasan. Bawal ang magkaroon ng sariling sasakyan sa North Korea. Alam mo ba na kahit may pambili ka ng sasakyan ay bawal kang magkaroon ng sarili mong sasakyan sa North Korea? Yes, dahil ang mga opisyal lang ng gobyerno ng North Korea ang may karapatan na magkaroon ng sasakyan. Kaya pala halos walang traffic sa North Korea at may mga nakikita pa akong mga photos ng mga bata na parang tila nakahiga lang sa kalsada. Kasi pala ang mga tao dito ay hindi allowed na magkaroon ng sarili nilang sasakyan. Kaya kadalasan ang mga mamamayan ng North Korea ay gumagamit lang ng bisikleta o kadalasan naman sila ay naglalakad. Kung may makikita kang sasakyan sa kalsada, malamang ay ito ay sa isang opisyal o sa isang sundalo ng gobyerno. Hindi lang yan ang mga batas na dapat sundin ng isang mamamayan ng North Korea. Alam mo ba na bawal din silang magsuot ng blue jeans? Oo, isang bagay na normal lang sa ibang bansa, isang simpleng pantalon na kulay asul ay itinuturing na simbolo ng kalaban sa bansang ito. Pero bakit nga ba? Ayon sa gobyerno ng North Korea, ang blue jeans ay simbolo raw ng kapitalismo at Western influence lalo na sa Amerika. Ang tela at estilo ng maong ay iniuugnay sa kultura ng United States na matagal nang tinuturing na kaaway ng estado. Kaya kung makikitang nakasuot ka ng blue jeans, parang ipinapakita mo na humahanga ka sa kalaban. At sa bansang kontrolado ng iisang ideolohiya, hindi ka basta pwedeng pumili ng gusto mong isuot. Ang pagsusuot ng blue jeans ay itinuturing na anti-revolutionary o laban sa prinsipyo ng bansa. Kaya sa halip, pinapagamit ng gobyerno ang mga mamamayan ng dark-colored trousers o mga uniform style na dapat na mas patriotic. Dapat daw makabansa ang dating.
lang ito ang mga nakakagulat na batas na aking nalaman tungkol sa North Korea. Alam mo ba, bilang isang mamamayan ng North Korea, dapat ay meron kang portrait ng iyong leader sa iyong kwarto. Yes, dapat meron kang portrait ng iyong leader sa iyong kwarto na nakasabit sa wall. At syempre, araw-araw mo itong kailangang linisin. Bawal itong madumihan, bawal itong isabit ng mali, at bawal itong isantabi. Malalaman ng gobyerno kapag ipinagsasawalang bahala mo ito. Paano? Bibisitahin ka lang naman ng mga pulis sa bahay mo kung maayos ang pangangalaga mo sa larawan ng iyong leader. Sa North Korea, ang kanilang mga leader ay tinuturing na parang ama ng bansa o ama ng bayan. Halos parang banal o Diyos ang turing sa kanila. Kaya bilang pagpapakita ng absolute loyalty, dapat silang igalang hindi lang sa labas ng bahay kundi maging sa loob nito. May mga opisyal ng gobyerno na bigla-bigla na lang sumusugod sa bahay ng mamamayan at tinitingnan kung maayos ang paglalagay ng portrait. Kapag nakita nilang may alikabok, nakasabit sa hindi tamang lugar o hindi pantay ang pagkakasabit, maaari kang pagalitan, maimbestigahan, o sa mas malala pa ay maparusahan ka pa. Kapag may sakuna naman, kagaya ng sunog o baha, at kung ikaw ay isang North Korean, dapat huwag mong palilimutan na uunahin mong iligtas ang portrait ng leader mo dahil yun ang batas ng North Korea. May isang pangyayari nga sa kanilang bansa na nagkaroon ng sunog at dahil sa pagmamahal ng magulang sa kanyang anak, abay syempre mas uunahin niyang iligtas ang buhay ng kanyang anak, di ba? Kaya hindi niya inunang iligtas ang portrait ng leader niya. At dahil sa nangyari, pinarusahan ang magulang na ito dahil sa paglabag sa batas ng hindi pangangalaga ng litrato ng kanyang leader. Grabe, no? Ganun pala doon sa North Korea. Ang portrait ng kanilang leader ay parang kanilang Diyos. Kawawa naman ang mga tao doon. Ito'y aking isang opinion lang sapagkat di nila kilala ang tunay na Diyos. Lumaki kasi tayo sa Pilipinas na isang relihiyosong bansa at may kalayaan tayong pumili ng ating pananampalataya. Hindi ko maisip na sobrang halaga ng litrato ng isang leader kaysa sa buhay ng anak mo sa panahon ng sakuna. Kahit sino, hindi maiisip ang pagligtas ng anumang larawan lalo na't nasusunog na ang bahay niyo, di ba? Sa malamang ay uunahin mong iligtas ang buhay ng pamilya mo dahil ito ay walang kapalit kapag ang buhay nila ang mawala. Oops! Meron pa! Merong pambawal sa North Korea. Diba, sa Pilipinas, okay lang sa atin, kahit ipangalan mo pa ang anak mo sa kahit sinong tao ang magustuhan mo na kapangalan ng anak mo. Kahit isang artista pa yan o isang politiko ay ayos lang. Bahala ka kung ano ang ipapangalan mo sa anak mo kahit gusto mo kang gawing Juan de la Cruz ang birth certificate niya. Pero sa North Korea, bawal mong gayahin ang pangalan ng leader mo. Kilala mo na kung sino yon. Ipapatawag ka lang naman ng gobyerno para palitan ang pangalan ng anak mo. Hindi pwedeng gamitin ang pangalan ni Kim Jong-un sa kahit anumang dokumento o IDs. Ayon nga sa mga nakatakas ng mga taga North Korea at international report, iniuutos mismo ni Kim Jong-un na ayaw niya na may kapangalan siya. Dapat ang pangalan niya ay natatangi at nag-iisa sa buong North Korea. Hindi lang naman si Kim Jong-un ang nag-utos ng batas na ito. Noon pa man, noong panahon pa ng kanyang ama na si Kim Jong-il at ang kanyang lolo na si Kim Il-sung ay ipinatutupad na ito.
Lahat ng mamamayan na may kaparehong pangalan nila ay pinipilit nilang magpalit ng ibang pangalan. At dahil dito, walang ibang bata sa North Korea ang may kapareho nilang pangalan dahil talagang illegal ito sa bansa nila. Pero bakit nga ba? Kasi sa bansa nila, si Kim Jong-un ay tinuturing na parang isang Diyos. Ang pangalan niya ay dapat sagrado at eksklusibo lamang dapat sa kanya. O di ba ang lupit, ganun pala dun sa North Korea. Ang panggagaya ng pangalan ng isang leader ay talagang hindi uso dun. Kung susuway ka, alam mo na, paparusahan ka ng gobyerno, maaring hindi lang ikaw ang parusahan, posibleng pati ang buong pamilya mo ay magdurusa at iimbestigahan. Nako, hindi lang dyan nagtatapos ang mga kakaibang pamamalakad ng North Korea. 'Di ba, sa ibang bansa, kapag namatay ang isang leader, karaniwan ay malungkot lang na balita, tapos ilang araw na national mourning at respeto mula sa mamamayan. Pero ibahin mo itong North Korea. Ang pagluluksa sa kanilang leader ay hindi lang emosyonal. Ito ay isang obligasyon. Isa itong tungkulin na dapat ipakita sa publiko kahit hindi mo talaga nararamdaman. Noong 2011, nang namatay si Kim Jong-il, literal na tumigil ang buong bansa. Lahat ng tao ay pinilit na lumahok sa mass mourning events, naglulupasay sa pag-iyak, sumisigaw at halos bumagsak sa kalungkutan. Makikita sa mga televised videos ang mga mamamayang tila nawala ng mahal sa buhay. Pero marami sa kanila ay umiiyak, hindi naman siguro dahil sa sakit ng damdamin, kundi dahil sa takot. Bakit? Sa North Korea, obligado ang lahat na ipakita ang kanilang pagluluksa. Kapag hindi ka nagpakita sa gobyerno na ikaw ay umiiyak, na ikaw ay malungkot o emotional, pwede kang ituring na nang-iinsulto ka sa estado. May mga ulat na may mga tao raw na nahuli, kinulong o ipinadala sa labor camps dahil hindi raw sapat ang kanilang pag-iyak para sa yumaong leader. Grabe na to North Korea, talagang kakaiba ang yung batas. At hindi ito simpleng eksena lang ha. May mga official mourning ceremonies, parada ng kabaong at minuto ng katahimikan kung saan bawal gumalaw, bawal tumawa at bawal ngumiti. Isang pagkakamali lang at pwede kang mapag-initan ng gobyerno. Ang mga portrait ng leader ay binabalutan ng itim na ribbon. Ang mga tao ay kailangan magsuot ng itim. At sa buong bansa, lahat ay inaasahang magpakita ng labis-labis na kalungkutan. Kahit hindi mo pa nga nakikita ng personal ang leader mo. Ay dapat kang malungkot. Grabe. Ganun pala sa North Korea, no? Kakaiba talaga ang kanilang batas, kakaiba ang kanilang pamumuhay. Talagang yung batas nila ay sobrang controlling. Hindi ko ma-imagine kung doon ako pinanganak sa North Korea. Talagang ako'y nagpapasalamat at sa bansang Pilipinas ako pinanganak kung saan mayroon akong karapatan na gumamit ng internet. Meron akong karapatan na gumamit ng Google, ng Facebook, ng TikTok, makapag-browse ng kahit ano kung gusto. At syempre, pwede akong manood sa YouTube. Talagang ako'y nalulungkot para sa mga tao sa North Korea dahil ang kanilang tinitingala at parang kanilang sinasamba ay ang kanilang leader at hindi nila kilala na may Diyos. Kayo, ano ang masasabi nyo sa kakaibang batas ng North Korea? Ito ba ay controlling? Or kayo ay namamangha sa batas na meron sila? Comment nyo naman dyan sa baba para ako'y na may ganahan
na gumawa pa ulit ng mga ganitong kakaibang batas at kakaibang pamumuhay ng iba't ibang bansa sa aking susunod na video. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag niyong kalilimutang mag-like, mag-share, and subscribe, of course. Ganon pala doon.